mga katito, kumusta po tayong lahat? At sa mga kapwa ko OFW, saan man panig ng mundo, lalong-lalo na dito sa Middle East, kumusta po tayong lahat? Sana nasa ligtas kayo na kalagayan ngayon. At kaya po ako gawa ulit ng video na to kasi may gusto lang akong ikomento dito sa mga nababasa ko sa social media. Kasi ang account na ito, mga kaibigan, sa hindi pa nakakalam, ginawa ko po ito upang makatulong sa inyo pag halungkat ng katotohanan. Hindi kami bulag na nagbubulag-bulagan. Hindi kami binging na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisanay na sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Kasi karamihan ngayon sa social media, lalo na sa mainstream medias, parang binabaliktad ang mga binabalita or nafi-fake news tayo. Kumbaga sa amin dito, sa analyze namin dito, sa aming wari, ang binabalita, kabaliktaran. Kung anong katotohanan, ginagawang fake news at yung fake news, ginagawang katotohanan. Ngayon po, ito po yung tungkol mga kababayan ko. By the way, bago po ako magpatuloy, kumusta po tayo dyan sa mga waray, dyan sa Samar Leyte, yung mga kababayan natin ni Tambaloslos, kumusta po tayo dyan? At by the way po, ito pong issue, tungkol po ito sa na gusto kong magkomento or dagdag ng kalaman sa inyo, bakang iba sa inyo, na misinform. Dahil dito sa Philippine Star, may nababasa ko rito na isang balita. Kasi pag sinabi natin, alam nyo naman po ang kaguluhan dito sa Middle East, no? Ilang araw na nakaguluhan. At ayaw ko magbibigay ng masyadong detalyado kasi pinagbabawal dami sa amin dito. Ngayon, ako po ay isang OFW, nandito ako nakabase sa Damam. Ngayon ang aming project, nasa harap mismo, nasa harap mismo ng Iran. Kaharap lang, dagat lang tawag nito, ang gitna. So malapit kami sa border ng Qatar at saka Bahrain. So yun lang po ang bibigay ko sa inyo na impormasyon. In short, malapit po kami sa kaguluhan. Ang nakakatawa dito mga kaibigan, dahil ang daming mga imbis na makatulong sa mga OFW dahil nandito kami sa sitwasyon na medyo naguguluhan kami. Hindi namin alam anong gagawin. Ito pa yung dagdag pa ng mga pronouncement na nanggagaling sa ating Pangulo na hindi daw siya makakapag kasi wala daw lumilipad na eroplano. Kumbaga parang wala kaming maasahan sa gobyerno kumbaga base sa kanyang pronouncement. Ngayon mga kababayan, itong tungkol sa repatriation, kasi nga alam nyo naman pag mayroong kaguluhan, automatic mag-expect tayo na mayroong repatriation. Pag sinabi kasing repatriation, sa aming pagkakaintindi, sa tagal ko dito sa Middle East, ito ay government ang nag-initiate nito na sila lahat ang sasagot, ipapauwi ng ang mga OFW dito sa Middle East, dito sa mga apektado sa kaguluhan dito sa Middle East. Pero ang katotohanan mga kaibigan, wala pong nangyaring repatriation. Itong tingnan natin itong news ng Daily Inquirer. Inquirer.net. 299 Filipinos repatriated amid Middle East conflict. Tingnan mo, 299 Filipinos amid Middle East conflict. Ito pa, Philippine Star, philstar.com. Ito rin isa rin itong fake news. 299 Filipinos repatriated from Middle East amid tensions. So, makikita natin yung mga photos ng mga taga-DMW na sinasalubong. Pero mga kaibigan, sa totoo lang, walang nangyaring repatriation. Ito yung mga Pilipino na nagbabakasyon, naka-schedule, na na-stranded, na sarili ng ticket. Sarili nilang ticket. Sa aking mga nababasa, sa mga reports, sarili nilang ticket ang pinantubos at na-stranded sila. Ang sumagot ng hotel ay ang Emirates Airlines. Kumbaga, hindi ang Pilipinas ang gumastos. Panoorin natin itong komento ng isang OFW na nakabis dito sa UAE para at least makadagdag kaalaman sa inyo na hindi maiwasan natin na mabubudol tayo kasi wala nang matinong balita na natatanggap tayo dito sa social media. Panoorin po natin mga kababayan. Anong kiniklaim yung repatriation sa banda? Dapat kung repatriation, Philippine Airlines
Or Cebu Pacific, binating iloy kahit anino sang airlines nyo. Anino sang sang Philippine Airlines. Wala kami may nakita dito tapos nag-claim kayo. Para hero, excuse me, ang tumulong sa mga Pilipino sa special flight ng Emirates Airlines, ang gobyerno dito ng Dubai, ng UAE. Ang gobyerno ng Pilipinas kahit bulbul, walang tinulong kahit cup noodles, wala kayong pinabaon. Ang mga butigon sa mga balita, welcome back namin ang mga Pilipina na nanggaling doon sa gitnang sila. Walang ganon. Mga normal tickets to nila na matagal na nakabook ng mga bakasyon. Nakaschedule ng mga bakasyon sa March 5. Mga tao na magpapalit ng visa nila na nakaschedule today, March 5. Matagal na yan nakabook ang mga taong yun. Tapos yung iba na mga wala dito pag-asa, nga mga 1 year na rin wala trabaho, umuwi na lang. Ang mga travel agency, nga mga kakilala ko ang nagsabi sa akin. Kasi syempre kilala nila si Iloy Bugres, hindi naman aloy totoo. Nga mga repatriation yun kasi ang mga tao na mga pasahero na namin, nga matagal na yan nakabook. Anong pinasasabi nila? Bilating Iloy, mga buwisit, isang mga idipot, mga kupal, anong tinulong nyo ang dapat nating pasalamatan? Yung mga crew na mga Pilipino doon sa Marhaba ng Emirates Airlines tsaka Dubai Airports, sila ang nag-assist, tsaka yung mga taga-hotels dito, na mga staff ng ang mga staff sa mga hotel na tumulong sa mga kababayan natin dito na hindi sila din pa-check out kasi ang nagbayad ng bills nila sa mga hotel ay ang aming gobyerno dito sa Dubai. Lahat na nagbakasyon na na-stranded, ang United Arab Emirates ang nagbayad sa hotel pagkain libre. Ni 5 wala sila binayaran. So yun, mga kababayan, malinaw na walang ginastos ang gobyerno. Kung sino mang sinungaling dyan, na mga budol dyan, na nagsasabi dyan sa Pilipinas, na may ginastos ang gobyerno sa mga na umuwing mga OFW, actually hindi lahat yan mga OFW. According sa migrant workers, DMW, 34 lang dyan ang OFW. 34 na inassist nila. Sinalubong nila. Yun lang ang gastos nila. Nagdala ng, what is this? Tarpaulin. Di ba? Na makikita sa picture. Mga photo ops nila. Sinalubong lang nila yan. Hindi sila nag-repatriate niyan. Ang DMW ay sinasabi rin na 34 lang ang OFW dyan. Ang karamihan dyan, mga tourist. Ang iba naman, mga walang trabaho na umuwi. Ngayon, di natin alam, naalala nyo na mayroon na stranded na mga 11 na vice mayors. 11 na may vice mayors. Ito ay, sabi nila, nagbabakasyon lang daw or nag-ano lang sa Dubai, sariling pera. Naniwala ba kayo niyan? 11 vice mayor, may kasama pa yatang ibang government officials. Naniwala kayo, 11 na vice mayors, nagsama-sama, sarili nilang gastos? Na-stranded. Di natin alam kung kasama dyan sa flight na yan kasi nakarating na rin sila. So, from Dubai. So, yun mga kaibigan, ang akin lang dito is parang sobra na ang mga kasinungalingan na kailangan natin magtulungan upang lumabas ang katotohanan. Kasi ang nangyayari dito mga kaibigan, involved na naman ang pera ng taong bayan. Baka sabihin na naman itong ginastos namin dito sa pag-repatriate sa mga Pilipino when in fact, gumastos ang mga taong yan, mga passenger na yan, pa uwi. Kasi schedule nila ng bakasyon. Ito ang atin lang itong haka-haka. Kasi nga, by the way, ito pang sinasabing 150,000 na tulong. Huwag po kayong umasa dyan, fake news niyan. Hindi po ang gobyerno ngayon magbibigay ng 50,000 pa kada, 150,000 kada OFW na uwi. Maniwala kayo sa akin. Wala na tayo. Nasa malita na yung pera natin. Hindi nila kaya ang gobyerno natin magbigay ng 150,000 na pera. Unless lang kung ikaw ay congressman, nabubuto ng impeachment. Diyan, mapag-uusapan diyan 100 million. Ito naririnig ko lang yung sa social media. 'Di ba? Pag pinag-uusapan ang mga nakawan, 100 million yan. Pero para sa mga OFW, huwag kayo umasa na 150,000. Inamin na ng DMW, hindi nila kayan maibibigay. So, wag po tayong kayo diyan na mga Pilipino, wag niyo nadagdagan ang problema ng mga Filipino OFW dito sa ibang bansa. Dahil ang iba dito, mga narinig ko, gusto nila mag-file ng uuwi na lang sila kasi para mabilang 150,000. Kasi itong iba nating mga kababayan, medyo madali, malason. Kumbaga sa amin kasi dito yung mga fake news, lason. So wag po kayong basta-basta. Sa kaguluhan ngayon nga nangyari sa ating bansa, naglilipa ng mga fake news. Mag-ingat po tayo. Alam nyo mga kaibigan, matatalino ngayon mga Pilipino. At hindi natin pahayaan na itong mga fake news ay maglipa na papasok sa ating isipan na kakaawa itong ibang mga ordinaryong Pilipino na nabibiktima na halos makipagpatayan sa pagtatanggol sa kasinungalingan. Ito nga nakakatuwa mga kaibigan, itong binalita ng philstar.com at saka yung inquirer.net, binalita ito nila nung 5. Pero nung March 4, ito yung nakakatuwa, March 4, PCO, PCO, ito yung kinainiban ni Auntie Claire, PCO under Malacanang, kay PBBM.
at siyam na mga pahayagan, mga pangunahing pahayagan ng Pilipinas. A day before magbalita sila, Marcos Jr. admin nakipagsanib persa sa mainstream media upang labanan ang umano'y mga fake news. Labanan ng mga fake news. Sino ba ang fake news talaga? Kasi itong mga mainstream media na tawag nito, na pumirma dito sa kanilang memorandum of understanding, ito rin yung media na nagbabalita ng fake news. So, ano ba yung purpose nyo dyan sa mga adhikain nyo na labanan ng fake news? Kayo mismo ay fake news. Kayo mismo ay fake news at sasabihin nyo lalabanan nyo ang fake news. Paano ang paniniwalaan ng taong bayan yan? So, parang pinagluloko nyo na lang kami. Kawawa na yung bansa natin, mga Pilipino, kay puro na lang tayo nabubudol. Wala na tayong matinong maasahan sa social media, sa mainstream media, sa ating gobyerno, puro lang tayo nabubudol. Nagdagdag lang ako ng linaw, nagkomento lang ako bilang OFW kasi kami nga dito, maniwala kayo sa hindi. Hanggang ngayon, di pa namin alam kung anong gagawin namin. Ni isang government agency, wala pa sa amin nagkukontak. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa kami interesado umuwi ng Pilipinas. Mas gugustuhin na lang namin dito mamatay kaysa uwi kami dyan na hindi nasusolusyonan yung mga nakawan dyan sa Pilipinas. Puro na lang tayo dyan na kaliwat kanan ng problemang inaatupag. Dito na lang kami. Alam nyo yung sinasabi ng Pangulong Marcos na maghanap kayo ng safe place. Walang safe place pag ikaw natumbok ng missile. Kahit ngayong nasa ilalim ng lupa, kaya sabugan. Baka hindi nyo alam. Ang amin dito iniintay, yung klarado na contingency plan ng gobyerno. Hindi yung safe place. Kasi ang safe place, safe ka lang pag hindi ka na-direkta. Wala sa iyo ang direksyon ng missile. Pero kapag ka dumariksyon sa iyo ang missile, kahit saan ka pa magtago. Dahil iba dito ang missile. Bunker buster ang tawag. Baka hindi nyo alam. Hindi yan katulad dyan sa Pilipinas na parehong kwitis lang. Okay? So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat. God save the Philippines.